Nabawasan na naman mga sangkay ng kakampi sila VP Sara matapos po may isang pamilya no na makapangyarihan din po doon sa Mindanao ang tumiwalag sa kanila. Okay, tingnan po natin itong mga sangkay, itong nasabing pamilya ng mga politiko. Nakakampi nila na ngayon ay tumiwalag sa kanila mga sangkay kay VP Sara. No? Sino ito? Alamin po natin. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, alamin po natin ito mga sangkay. Itong pamilya sa Zamboanga, Pamilya Yu ng Zamboanga del Sur, nakaalyado ng mga Duterte, pumabor sa impeachment laban po kay VP Sara. Dating kaalyado Ngayon hindi nakaalyado kasi pumabor na po sa impeachment laban po kay VP Sara Bukod sa Davao, itinuturing din umanong baluarte ng mga Duterte ang probinsya ng Zamboanga del Sur. Pero bakit nga ba tila bumaligtad na ang suporta ng Pamilya Yu o ang kinikilalang most powerful political clan ng probinsya? Ayan na. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Grabe, no? Ganyan sa probinsya, mga sangkay. Halos mga pamipabilya po ang may hawak sa mga bayan. Bayan, syudad, pamipamilya po yan, mga sangkay. Kaya siguro sinusulong yung anti-dynasty law. Kasi nga po, gusto nilang matigil yan. Pero hindi ko lang alam itong anti-dynasty law kung ito ba talaga ay anti-dynasty or isa lamang pong pagpapanipis. Ano ba tawag doon? Panakipbutas lamang po, mga sangkay, na kung tawagin, no? Para lamang may masabi na gumagawa silang ng batas laban po sa dinastiya ng mga politiko, mga angkan ng mga politiko sa Pilipinas. Pero, ayun na nga po, mga sangkay, eto, Pamilya Yu, makapangyarihang pamilya sa Zamboanga, tumiwalag sa mga Duterte at ngayon, pumabor sa impeachment laban kay VP Sara. Malaki ang boto na nakuha ni Vice President Sara Duterte sa Zamboanga del Sur noong 2022 elections. Pumikit 365,000 o 63% ng casted votes ang napunta kay VP Sara. Okay. Patunay na solid ang naging suporta ng probinsya sa Vice Presidente. Hindi naman siguro nakapagtataka kasi Mindanao po yan eh. Di ba kahit ngayon sa mga survey, Mindanao po talaga sobrang, baka Duterte po talaga yung mga yan eh. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong bato mo dyan, antay ano talaga sila. Antay kalaban ng mga Duterte. Yan po yung ano nila mga sangkay. Yan po yung stand nila dyan sa survey. No, especially Zamboanga, no? Hindi ko lang alam kung na zero dito yung mga kalaban, mga sangkay. Basta sobrang lakas daw po talaga ng mga Duterte dito. Pero matapos magkalamat ng political relationship ng mga Duterte kay President Bongbong Marcos, tila bumaliktad na ang mga dating political ally ni VP Sara sa Zamboanga del Sur. Ayun na. Dating kongresista at ngayon gobernador ng probinsya na si Divina Yu ay pumirma pabor sa unang impeachment case laban sa Vice Presidente. Ang kanyang dalawang mga anak na sina First District Representative Joseph Kim Yu at Second District Representative Jaisel Victoria Yu. Sinuportahan din ang pangalawang impeachment case lamang kay VP Sara. Sa isang panayam, sinabi ni Governor Yu na ang impeachment case ay isang proper legal venue para masagot ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang impeachment nandyan na yan eh. So, siguro pag-usapan nila sa Senate para ma-vindicate din si VP kung totoo ba yung mga accusation sa kanya. Or Pero okay din, no? hindi. Okay din. Narinig nyo yung sinabi niya, mga sangkay. Siguro, kumbaga doon na i-discuss sa Senado kasi ang magiging impeachment court niyan ay doon po sa Senate. So, kumbaga, tingnan natin. Sabi po niya,
kung wala siyang kasalanan, yun yung maglilinis kay VP Sara. Ako din naman mga sangkay, same sa stand ko. Actually, nung una nga po, mga sangkay, ayoko naman talaga sa impeachment na yan. No? Pero nung medyo dumadami po yung accusations, doon ko na-realize na kailangan din pala ng impeachment. Kasi, para maliwanagan ng lahat. Kasi kung hindi totoo yung mga paratang kay VP Sara, yari yung mga nag-file. Matatalo sila dyan. No? Pag walang ebidensya, di ba? Yari sila dyan. Ganun ang mangyayari dyan, mga sangkay. Pero kapag may napatunayan na mayroon pong ginawang kalokohan si VP Sara, mapapatunayan din yan sa pamamagitan ng ebidensya. So, proper place po talaga to talk the allegations against the Vice President ay doon po sa impeachment court, which is yun po ay ang Senado, mga sangkay. Giniit din ni Governor Yu na hindi sunod-sunuran sa kanya ang kanyang dalawang anak at sa sariling desisyon nila umano ang suportahan ng impeachment case laban kay VP Sara. At nang tanungin Babata pa, no? kung susuportahan niya muli ang Vice Presidente sa 2028 national elections, tila nagpa-play safe sa sagot ang gobernador. Oy. Tingin ko, mga sangkay, tingin ko susuportahan pa yan. Play safe. Sa ngayon, malayo pa naman 2028, di ba? May 2027 pa. Nasa 2026 pa lang po tayo. Siyempre, para iwas pusoy sa mga pwedeng makakuha sila ng suporta. Mga sangkay, pabebe muna. hindi ka muna magsasalita kung susuporta o hindi. At least, may manliligaw sa kanila, di ba? Ang naman, support for Duterte, for us dito sa local government sa 2028 pa. Yun yung sinasabi ko. 2028 pa. Layo pa. So, tingin ko lang. Ang tawag dito, parang play safe lang. Yung sagot. So sila as function nila sa Congress, decision din nila 'yon. Si Pagadian City Mayor Sammy Ko ang posibleng makakatunggali ni Governor Yu sa 2028 gubernatorial race. Kilalang solid supporter din ng mga Duterte si Mayor Ko. Pero pagdating sa issue ng impeachment case, tila magkaiba ang pananaw ni Mayor Ko kumpara kay Governor Yu. On the impeachment, sana wag na lang yan ay concentrate sa ngayon kasi marami din tayong problema. Karamihan man sa mga Mindanaoan District Representatives ang sumuporta sa impeachment case laban kay VP Sara, pero tila nananatili pa rin ang simpatya ng mga taga Mindanao sa pamilya Duterte. Isang patunay dito ang resulta ng recent surveys. Para sa agenda, Yun. Mga sangkay, nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Recent survey, talagang hataw na hataw si Sara. No? Pero ayun, mga sangkay, anong opinion nyo dyan tungkol dito sa pamilya Yu? Na ngayon ay biglang mga sangkay, sumakabilang bakod na. Ano inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Maganda po yung topic natin dito. Related po sa Bible prophecy. Mga nangyayari ngayon sa ating mundo na nakasulat din po sa Biblia. Right? Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.